Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na mula tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan 15, talatang 5. Juan 15 verse 5. Ito ang sinasabi. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin ay wala kayong magagawa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin at pasalamatan sa isang gabing nadaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagkatulog. Maraming salamat, O Diyos, sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin, ang biyayang kami ay nagising, Panginoon. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang pagalingin, O Diyos. Abutin mo po sila at ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayon din po sa mga kaibigan namin na nagpapagaling ng lubusan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang magbibigay sa kanilang patuloy na kagalingan upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod ng mabuti sa kanilang kapwa at sa iyo, O Diyos. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Sila po'y ingatan mo sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, O Lord, upang sila'y makarating ng maluwalhati sa kanilang mga trabaho. Ilayo mo po sila sa mga problema sa daan, mga aksidente, O Diyos. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya upang malampasan nila ang traffic o anuman ang mga dadaanan nila sa kalsada, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga estudyante na patuloy mo pong ingatan, O Diyos, ang mga estudyante, lalong-lalo na kung ito po ay may pasok po sila sa face-to-face, Panginoon, o ikaw ang siyang mag-iingat sa kanila hanggang makarating sa kanilang paaralan. Gayon din po, Diyos, ang mga teacher na patuloy na humuhubog sa mga values ng kabataan, Panginoon. Ingatan mo din sila sa pagdating nila sa eskwelahan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga online class, Panginoon. Dalangin namin na ang mga internet ay patuloy na nakakonekta, patuloy na lumalakas, Panginoon, sa tuwing mag-aaral ang mga kabataan. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga lolo at lola, ang mga senior citizen. Patuloy mo silang ingatan, Ama. Patuloy mo silang bigyan ng lakas sa araw-araw. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na mag-protect sa mga lolo at lola namin upang sila, O Diyos, ay hindi magkaroon ng karamdaman, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid naming nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila ay naghirap, nagtiis
na malapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Mabigyan lang nila, O Diyos, ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Kaya dalangin ko, O Diyos, na ingatan mo sila. Tulungan mo sila sa lugar kung saan sila naroon. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, O Diyos, sa mga tukso. Proteksyonan mo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga ginagawa, O Diyos. Amin, ininalapit sa iyo ang aming mga kaibigan na nagmamigrate na, O Diyos. Naroon na sa ibang bansa, naninirahan. Lord, ingatan mo sila. Gamitin mo sila para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Upang maraming makarinig at makaalam sa aming Diyos na buhay. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na mga mangingisda, Panginoon. Ingatan mo sila sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto, O Diyos. Gayon din, O Diyos, aming inilalapit ang mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, ng gulay, prutas at iba pa. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Pandungan mo sila sa kanilang mga ginagawa upang hindi sila mainitan, maulanan, Panginoon. Upang hindi sila magkaroon ng mga karamdaman. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sa panahon ngayon, ang tanong na kabilang ka ba ay kadalasang nangangahulugan ng may sigla ba ang cellphone mo? May wifi ba sa lugar mo? May battery pa ba ang gadget mo? Pero kung tatanungin ka ngayon, kaibigan, na mas malalim na antas, kabilang ka pa ba sa sarili mo? Yun ang tanong. Kabilang ka pa ba sa sarili mo? Kabilang ka pa ba sa pamilya mo? O at higit sa lahat, kabilang ka pa ba sa Diyos na may likha sa iyo? Minsan, sa sobrang abala natin sa mga social media, sa trabaho at gawain, hindi na natin nakilala ang sarili natin. No? Nawawala na ang tahimik na sandali para makinig sa sariling puso, para kilalanin ang ating mga damdamin at para muling tukuyin ang layunin natin sa ating mga buhay. Ayon nga sa awit 139 verse 23, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Kaibigan, ang tanong sa iyo, kailan ka huling tumahimik at kinilala ang tunay mong kalagayan? Emosyonal, mental, o spiritual? Mas madalas pa tayong mag-chat sa group chat kaysa mag-uusap ng harapan. Maraming pamilya ang nasa isang bahay, di ba? Pero malayo ang loob sa isa't isa. Walang quality time. Walang open communication. Ayon sa Efeso 4:32, maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at magpatawad. Kamusta naman ang relasyon mo sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, sa iyong asawa, mga anak? Kabilang pa ba sila sa iyo? O kayo pa kabilang pa ba sila kayo sa inyo?
Ito ang pinakamahalagang tanong, kaibigan. Dahil kung putol ang relasyon mo sa Diyos, mawawalan ka rin ng tamang direction, no? Kagalakan at kapayapaan. Minsan nawala ang relasyon dahil sa kasalanan. Minsan naman unti-unting naputol dahil sa kapabayaan sa panalangin, pagbasa ng Biblia at pagsamba. Pero ang magandang balita, kaibigan, ang Diyos ay laging handang mapabilang ka sa kanyang kawan. Ayon sa Santiago 4, talatang 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. O, di ba? Lumapit tayo sa Diyos, mga kaibigan, upang mapabilang tayo sa kanyang kawan. Kasi pag hindi tayo lumapit, no? Hindi tayo mapabilang sa kanyang kawan. Di ba? So, kailan ka huling lumapit sa Diyos, kaibigan? Ng buong puso. Kailan ka huling lumapit sa Diyos? Ang totoong kabilang, kaibigan, ay hindi lang tungkol sa internet signal. Ito ay tungkol sa relasyon, sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at pinaka-importante, kaibigan, sa Diyos. No? Kung ang relasyon mo sa Diyos, no? Kung napabilang ka sa relasyon sa kawan ng Diyos. So kung nawawala ang linya mo, kaibigan, hindi ka napabilang. No ba? Hindi ka napapabilang. Kung nanlalamig ka, kung nanlalamig ka, magpainit muli. Kung naliligaw, bumalik ka sa kawan ng Panginoong Hesukristo. Isang malalim na pagnilay-nilay sa buhay, aklat at pananampalataya. Ang buhay ay parang isang libro. Bawat araw ay isang bagong pahina. Bawat taon ay isang bagong kabanata. At sa dulo ng lahat, no, may aklat na hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Ito po ang aklat ng buhay. Ayon sa pahayag, Kabanata 20, talatang 12, ito ang sinasabi. At nakita ko ang mga patay, ang mga dakila at ang mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat, at binuksan ang isa pang aklat, at siyang aklat ng buhay. Lahat ng ginagawa natin, mga kaibigan, ay isinusulat. No? Ang lahat ng ginagawa natin ay isinusulat. Ngayon, ang tanong, ano ang laman ng iyong libro? Ano ang laman ng iyong libro, kaibigan? Anong uri ng istorya ang sinusulat mo araw-araw? Ang buhay ay isang aklat na hindi mo pwedeng ulitin, pero pwede mong itama. Kapag nagkamali ka sa pagsusulat, kaibigan, hindi mo mababawi ang lumipas, pero maaari kang magsimulang muli sa bagong pahina. Ang Diyos ay Diyos ng bagong simula. No? Ang Diyos ay Diyos ng bagong simula. Ayon sa Lamentation, Kabanata 3, talatang 22 hanggang 23, ito nga ang sinasabi. Ang awa ng Panginoon ay hindi nagwawakas. O, tandaan natin, no? Ang awa ng Panginoon ay hindi nagwawakas. Ito'y laging bago tuwing umaga.
Now, ito'y laging bago tuwing umaga. Hindi mo na mabubura, kaibigan, ang nakaraan. Pero sa grasya ng Diyos, no, may bagong kabanata kang pwedeng simulan. Okay. Ang aklat mo ay binabasa ng iba. Di ba? Binabasa ng iba. Ang aklat, ang buhay natin. Hindi mo alam, kaibigan, pero may mga taong bumabasa ng buhay mo gaya ng pagbasa sa isang libro. Ang kilos mo, kaibigan, no? Ang kilos mo, mga salita mo, ugali mo, ay nagsisilbing testimony yan sa iba. Tingnan natin ang pangalawang Korinto, Kabanata 3, talatang 2. Kayo ay aming sulat. Sulat na nakasulat sa aming mga puso na nakikilala at nababasa ng lahat ng tao. Oh, di ba? Ngayon, ang tanong ngayon, kaibigan, kapag binasa ng iba ang buhay mo, makikilala ba nila si Kristo Jesus sa bawat pahina ng buhay mo? So, ang Biblia ang tunay na aklat na dapat gabay sa ating buhay. Gabay sa ating aklat. Now, kung gusto mong maging maganda ang nilalaman ng libro ng iyong buhay, dapat ito ay naka-align, no, sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi lamang kwento ng mga bayani ng pananampalataya. Ito ay gabay sa araw-araw. Ito ay blueprint ng kaligtasan at personal na liham ng Diyos para sa atin, mga kaibigan. Ayon nga sa awit 119, verse 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Gaano kadalas mo binubuksan ang tunay na aklat ng buhay, kaibigan? Isinusulat mo ba ang istorya mo na kasama mo si Kristo? Maraming tao ang sumusulat ng sariling kwento, sariling plano, sariling pangarap, sariling direksyon. Pero sa bandang huli, ang pinakamahalaga ay hindi ang plano mo, kundi ang bahagi ba ni Kristo sa iyong istorya. Tingnan natin ang Hebreo 12:2, no? Tumingin tayo kay Jesus na siyang may akda at tagatapos ng ating pananampalataya. Ang Diyos ang tunay na author ng ating mga buhay. Kailangan natin siyang hayaan na siya ang magsulat, no? Hindi lang tayo. May isang aklat na pangalawang hanggan, ang aklat ng buhay. Sa huling araw, lahat ng aklat ay mabubuksan. At isang aklat ang magiging batayan kung saan ka mapupunta, kaibigan. Saan kaya tayo mapupunta, kaibigan? Iyon po ang aklat ng buhay. Ayon sa pahayag 20, talatang 15, at ang sino mang hindi natagpuan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Napakahirap yon, no? Itatapon tayo sa lawa ng apoy. Hindi sapat na mabait ka, kaibigan. Hindi sapat na matulungin ka o relihiyoso ka. Ang tanong ba ay nakasulat ba ang pangalan mo sa aklat na iyon? Ito hindi dahil sa mga gawa mo, kundi, kaibigan, tandaan natin ito
kundi sa ating pananampalataya kay Hesukristo na ating Diyos at tagapagligtas. Ngayon, ang tanong, anong klaseng istorya ang sinusulat mo ng buhay mo, kaibigan? Sino ngayon ang author ng buhay mo, kaibigan? Ikaw ba o ang Diyos na sa taas, na sa langit? Paano ka bumabangon sa bawat pagkakamali? Ha? Binabasa ba ng iba si Kristo sa buhay mo ngayon? Ha? Nakapaloob ka ba sa aklat ng buhay? Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa paalala na ang buhay ay tungkol sa tunay na kabilang, Panginoon. Una, sa iyo. Pangalawa, sa aming sarili. At pangatlo, sa aming pamilya at sa kapwa. Linisin mo po ang aming mga puso at tulungan mo kaming muling kumonikta sa tamang paraan. Bigyan mo kami ng pananabik na muli kang hanapin at mahalin. Panginoong Diyos, salamat po sa regalo ng buhay na parang isang aklat. Nais ko pong ikaw ang maging may akda ng aking buhay. Ayusin mo ang bawat pahina. Punuin mo ng kabanalan ang bawat kabanata. At ikaw nawa, O Diyos, ang makita ng mga tao habang binabasa nila ang buhay ko. Isulat mo po ang aking pangalan sa iyong aklat na buhay. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.